PM, nilaglag ni Tamba, drug test, sigaw ng taong bayan. Okay. O, eto na. Hair follicle test kay PBBM, hiling ng Mindanao Transport Sector. Ayan. Okay, alam nyo po, lumalabas na naman po itong balita na patungkol kung totoo ba yung nilabas nila Attorney Roque, nila kung sino-sino pa na video. Okay? Ang sabi, si Attorney Roque daw ang naglabas. Sabi nung iba ay hindi si Attorney Roque. Ang sa akin, ang issue dito, hindi po kung sino ang naglabas. Ang issue po dito ay totoo ba yung video. At ito po ay natabunan na. So, ang dating sa atin, inilabas ulit ito ng TRICOM. Kaya ngayon ay sumisigaw na naman ng taong bayan. Hair follicle drug test para kay BBM. Ayan, sila po yung mga sumisigaw. Oh, Ngayon, ako'y nakikita ko, hindi ko maintindihan bakit nilabas ulit ng TRICOM ang itong issue patungkol dyan sa video na yan. Maaring gusto nila na sabihin na itong video na ito ay AI, fake news ang Duterte vloggers, etc. etc. Bagamat po ako at ang Banateros ay hindi po namin sinakyan yung video na yan. Hindi po ibig sabihin totoo yan or hindi rin na po namin ibig sabihin na hindi yan totoo. Kami po kasi ay nakaasa dito na si Marcos ay magpapadrug test. At tinabunan na po yan. No? Pero ngayon, inilabas ulit ng TRICOM and that is a big mistake on the part of the TRICOM. Kasi natabunan na, ngayon na ibalik na ulit. At ang dami ng ulit na nagsisigaw na ibalik ang drug test, isigaw natin. And I'm one of them. Talagang hindi ko tinigilan to. Dapat kasi, ang sabi, may nagsatanong, sa tingin mo ba, Coach Oli, tunay yung drug test? Dapat ba, ay tunay yung drug test? Tunay ba yung video? Coach Oli, dapat ba nilabas nila yan? Coach Oli, sa tingin mo, paano mapapatunayan nila BBM na fake yung video? Alam mo kung paano mapapatunayan nila BBM na yung nilabas na siya ay tumitira ng cocaine? Para lang mapapatunayan ni BBM yan, siya po ay mag-take ng drug test. Yan lang po yan. Napakadali nun eh. Hindi mo na kailangan kampihan pa ni Akop, hindi mo na kailangan kampihan pa ni Paduano, hindi mo na kailangan kampihan pa nila Barbers, hindi mo na kailangan kampihan ka pa ng Kongreso, hindi mo na kailangan kampihan pa ni Abante, no? Pag ikaw ay nagpa-drug test, pag nag-negative yun, tapos na ang issue. Tapos na. Kay tunay, kay peke, yung video, it doesn't matter kasi ang importante ngayon. Ang problema, si Marcos, tinatanggihan yung drug test. Kaya lumalaki po ang problema ng bayan natin. At ito pa, may mga nagsasabi sa akin, okay, na nilalaglag na po ni Tamba si BBM. Hindi ko alam kung totoo yan or hindi. Pero the fact na nilabas ulit ito ng TRICOM para sa akin ay panlalaglag na ni Tamba yan. Mali yung ginawa ng TRICOM. Kung kunwari ako si BBM, ako presidente, at tinatakbuhan ko ang drug test, at tinabunan na nga yung topic na patungkol dyan sa video na yan, bakit mo pa binuhay? Bakit? Anong purpose nyo? Kung ako si Marcos, magagalit akong talaga. Ayoko nga mag-drug test eh. Hindi nga ako nagpapadrug test. Hindi nyo ba naiintindihan? Ang tagal ng sigaw ng taong bayan yan. Hindi ako nagpapadrug test. Ngayon, inilabas nyo na naman. Ngayon, nasa balita. Ngayon, plinay nyo yung video. Gusto nga ipa-play yan nung panahon nung nag-testify si Morales. Hindi pina-play. Ngayon, pina-play nyo doon. Ano to? Kung ako si Marcos, iisipin ko talaga. Talagang nilaglag siya ni Tamba. Bakit nyo binalik yan? Ngayon, yun ang lumalabas na balita ngayon. Naglalaglagan na po sila.
Kasi siyempre alam naman natin may malaking issue etong si Tamba. Napakalaking issue nitong sa BICAM, no? Posibleng gusto niyang tabunan 'yun kasi pagka patungkol kay Marcos ang naging issue na naman, malaking balita 'to yung drug test. Isisigaw ng taong bayan. Yung patungkol dito sa ah, kapalpakan nila, 'di ba? Diyan sa PhilHealth, 'di ba? Malaking problema nila sa budgetan and that is criminal. Medyo delikado po sila diyan. So, 'yun po ang sinasabi ng iba ah, na kaya nilalaglag ito ni Tamba, itong si Marcos dahil para mapagtakpan yung kriminal na ginawa di umano diyaan sa Kongreso. Okay, hindi ko sinasabi ha, nalilinawin po natin ito. Kailangan malinaw po tayo dito. Ha? Kasi baka mamaya mapagbintangan tayong fake news, no? Sa akin lang, nilaglag talaga ni Tamba si Marcos. Ano ang purpose? Napakapangit. Ngayon, ang dami na po nag-uusap patungkol dyan sa drug test na yan. Kailangan i-take na yan ni Marcos. Wala na siyang lusot dito. Ngayon, balik na naman. And at the same time, mag-e-election, bumalik yung issue na yan. Kung gusto talaga ni Marcos manalo, ang kanyang Senate slate, ang kanyang team alyansa, dapat siya magpa-drug test. Pero pag hindi siya talaga nagpa-drug test at tinakbuhan niyang ito po ay tatama dun sa mga kandidato ng senatorial balls ng kanyang team. At makikinabang dito ang PDP. Ang daming kapalpakan na ginagawa ni Marcos. Itong kapalpakan na kinidnap di umano ito si Tatay Digong. Alam naman natin, yan ang kiniklaim ng mga abogado ni PRRD na kinidnap kasi illegal arrest yung ginawa kay PRRD. Tapos eto pa, lumabas na naman yung issue. So, magtatambak-tambak yan, talagang wala nang ipapanalo yung team alyansa senators ni BBM, no? So, ewan natin, okay? Kung ano. Pero tingnan po natin itong susunod dahil ito rin ay isa pang panawagan ng drug test. Tapos talaga si Marcos dito. Dadami talaga ang sisigaw ng drug test. Okay, pakinggan po natin kasi maganda yung binitawan ni Attorney Roque dito. Wala naman pong ibang dahilan para ako'y habulin ng Marcos administration kung hindi dahil sa aking anghang na salita, ang aking mga isinusulat, ang aking mga vlogs, at ngayon po yung pagbibintang na ako daw ang promotor sa likod ng Pulubronic video na nagbigay patunay naman sa marami at nagkumbinsi sa marami na mayroong katotohanan. Ang nauna ng sinabi ni PRRD at ni Agent Morales na talagang gumamit ang Marcos Jr. ng droga. Yan, kita nyo ha? Diyan pa lang kitang-kita mo, kinampihan ni Tamba si PRRD. Si PRRD ang nagpasabog niyang bangag si Marcos. Adik si Marcos. Tumitira ng cocaine si Marcos. Si PRRD nagsabi niyan. Tapos nilabas ni meron pang sinabi ito si Morales. Okay? Ngayon, binuksan ng TRICOM. Ano yun? Di yan ay mistiw lang kinakampihan ni Tamba si PRRD. Nabulatlat na naman. Drug test na naman ang issue ngayon. Di pinapatunayan na parang sinasabi nitong TRICOM o itong mga kaalyado, itong mga aso ni Tamba na totoo yung sinasabi ni Marcos. Bakit? Kasi nadidiinan na si Marcos, totoo yung sinasabi ni PRRD dahil nadidiinan na itong si Marcos ay takot sa drug test. Nanumbalik na naman. Ano ibig sabihin yan? Bumabaliktad ba si Tamba? Kinakampihan niya si PRRD? We do not know kung anong ibig niyang sabihin yan. But sa isyong yan, definitely nilaglag ni Tamba si Marcos. Hindi po yan conclusive, pero alam mo sa batas, ang tawag dyan is yung totality of evidence. Meron talagang basihan para paniwalaan natin na talagang wala sa tamang pag-iisip ang ating presidente. Ayan, di ba? May lumabas na video. Okay, may lumabas. Tapos si Marcos, takot magpa-drug test. Kaya nga ang sinasabi dito ni conclusive, totoo daw, di umano.
According to them, totoo yung video. Hindi na po yan magigiba. Hindi kayang gibain ng Marcos administration yan. Kasi kung kayang gibain ng Marcos administration yan, ginawa na nila dati pa. Hindi nila magiba. Totoo or hindi, ang talagang makakagiba lang ng video na yan, drug test ni Marcos. Kaya nga po ang tanging solusyon dyan ay magpa-hair follicle test. Mismo. Yan pong siyensya ang magbibigay, ang magpapasinungalingan doon sa... Ako kausapin nga kita, Marcos. Bakit pa ayaw mong magpa-drug test? Mura lang naman yun. Saglit naman yun. Hindi naman masakit yun. Kukuhanan ka lang ng buhok. Diba? Bakit ayaw mong bigyan ng confidence or ng tiwala ang taong bayan sa'yo? Sigaw na ng buong Mindanao yan. Magpa-drug test ka. At ngayon, si Atty. Roque, sigaw from Netherlands, malamang, hindi lang naman yun. Luzon, Visayas, Mindanao, maraming sumisigaw ng drug test mo, Marcos. Wala na, hindi mo na matatakbuhan to. Nakalusot ka na dati, binalik pa ng TRICOM. Nilaglag ka ni Tamba. Ngayon, corner ka na naman. Di ba? Unless magbigay kayo ng scientific na reason bakit tayo mo magpa-drug test. At ako, wala ako talaga makitang dahilan. Bakit ayaw ni Marcos magpa-drug test? Simple lang. Ako halimbawa, hamunin ako ng vlogger. Ay, gusto mo sabay kami araw-araw magpa-drug test. Wala nang problema, di ba? Nasasagutin mo lang at wag mo ako abalahin. Dali mo yung doktor. Walang issue. Bakit? And I'm very confident. Kung mapapatunayan ko ba Ako nga, I even suggest, even political bloggers na talaga magpa-drug test because this is very, very important. Dahil pag political vlogger ka, naglalabas ka ng iyong komentaryo, opinion sa isang bagay. Hindi pwedeng may sayad ka. Kung may sayad ka, anong magiging influence mo sa taong bayan? So very important, very, very important. So okay lang kung gusto nyo, magpa-drug test lahat ng mga vloggers. Kasi alam mo, yung bisyo naku, maraming ganyan. Kaya nagpapabayad. Hindi ko nilalahat pero may mga vloggers kaya nagpapabayad sa isang politiko dahil may bisyo. Mayroong mahilig sa sugal. Naku, may kakilala ko dyan. Kaya putak ng putak ang hilig sa sugal. Meron namang iba dyan. Kaya ACDC, kaya putak ng putak dahil addict. Vlogger. Di ba? So, very important din sa mga vloggers na anyway, hindi naman kami politiko. Pero kung talaga magkakahamunan, okay lang sa akin. Mga vloggers, magpa-drug test. Paratang na gumagamit siya na pinagbabawal na droga na hanggang ngayon hindi niya ginagawa. At ang tanong, bakit ayaw magpa-hair follicle test? Kasi ang hair follicle test po, hindi yan magsisinungaling. Di ba? Simple. Padalain na natin, Marcos. Di ba? Huwag na natin pahirapan ng taong bayan. Don't make an excuses. Mamaya, pasasagutin mo na naman si Claire. Hindi po si Claire ang issue dito. Papasagutin mo na naman yung mga aso mo. Ipagtatanggol ka na naman. Hindi po sila ang issue dito. Ang issue dito, ikaw ba ay gumagamit or hindi? Di ba? Hindi po namin kayo pinagbibintangan, kaya nga binibigyan namin kayo ng pagkakataong magpa-drug test. Sana lang po, wag na nating tayo magtago kay Claire. Kasi alam naman natin mangyayari dito Nagtatago kay Claire. Meron pa nga ako narinig, dilawan dilawang lihitimong vlogger. Hindi. Pinagtatanggol na si Marcos. Pinagtatanggol na yung drug test. Bakit kailangan magpa-drug test ng presidente? Ganyan na po. Pati dilaw nakikisaw-saw na kay Marcos. Bakit? Irrelevant na sila. Nagkakampihan na po. Yung dating nagsusukahan na pula at dilaw, nagkakampihan na. Huwag naman po sana tayong tumakbo sa mga ibang vloggers. Huwag tayong tumakbo kay Claire Castro. Sagutin po natin. Ano ang masasabi ninyo? At ikaw ba, Marcos, ay handang magpa-drug test? Okay, next topic po tayo.
Oh, eto maganda ito. Torre, ikukulong ni BBM. Oh, tingnan natin. Tingnan natin, nagkakalaglagan na po ba? Okay, tingnan natin ha. Sige, bago tayo magbigay ng komentaryo. Sa kulungan ang bagsak ng lalaking nagpasok at nagparada ng motorsiklo sa loob mismo ng Taal Basilica sa Batangas. Buang, ano nangyayari sa bansang Pilipinas? Simbahan. Sa loob ng simbahan, nagmotorsiklo. O, dyan sa Batangas, ha? Buang. Nagmotorsiklo sa loob ng simbahan at doon nagpark. Ganyan na po ang nangyayari sa Pilipinas ngayon. Binababoy na ang relihiyon. Pasok. Ang iba pa niyang ginawa sa mismong altar na umani ng pagkondena sa nahulikam na pagtutok ni Bam Alegre. Ayan, Nabulabog ang tahimik na Taal Basilica sa Batangas kahapon. Baka naka-loud pipe ka pa, pumasok ka dyan sa simbahan. Di ba? Di ko alam kung sabog ito. I mean, ako para sa akin sabog lang ang gagawa niyan o demonyo. Wala na. I mean, ako, halimbawa ako'y hindi Katoliko. Hindi ko gagawin yan. Respeto ko eh. Halimbawa, gawin mo sa loob ng mosque yan. Ako hindi Muslim, pero hindi ko gagawin yan. Bakit? Demonyo na ba ako? Di ba? Anong gagawa niyan? Demonyo lang gagawa niyan. Or adik. Nang biglang pumasok ang motorsiklong ito, nagdire-diretso ang rider at ipinarada ang motor sa harap ng altar. Grabe. Ang angkas niyang babae bumaba at lumayo. Habang may angkas pa. May babae pang kasama. ang lalaki naman umakyat sa altar at umupo sa upuan ng pari. Ayan, tingnan mo yan, pambababoy yan. Kasi alam mo, bakit natin binabanggit? Nawala na po ang moralidad ng mga Pilipino. Naging masamang halimbawa itong si Torre at si BBM. Dahil nung pinasok nila yung katedral, mas masahol yun. Kasi katedral, pinasok ng daang-daang pulis. Doon naglagay ng kanilang parang headquarters, katedral. So ibig sabihin, diyan po sumasamba ang mga taga KOJC. Kumbagat sa Katoliko, yaan ay simbahan. Kumbagat sa Muslim, yaan ay parang mosque. Hindi ko lang alam kung anong tawag sa Muslim, pero na-imagine nyo, di ba? Kumbagat sa Iglesia ni Cristo, yaan ay parang sambahan. Ganun ata ang tawag, no? Ginawa yan ni Torre sa KOJC. Naupo mismo doon sa pulpito. Kasi ang tawag dyan, pulpito eh. Yan yung parang inuupuan ng mama. Yung pumasok na naka-motor, inupuan. Alam nyo ba, even doon sa loob ng katedral, kung saan yung pulpito, kung saan nagtuturo si Pastor Kibuloy, same thing sa pare, kung saan nagsesermon yung pare, hinukay. May hukay doon sa stage, sa pulpito mismo. Hinukay ng mga pulis ni Torre. Alam nyo kung bakit ko alam? Dahil nung umalis na yung mga pulis, nandoon kami, pumunta kami at pinasok ng mga taga KOJC yun at kino-cover ko yun at sila ay nananalangin. Andoon si Brothers Travelers, nalaglag doon sa hukay. Alam mong ginawa nila? Tinakpan lang ng carpet, tinakpan ng tarpaulin, tinakpan ng carpet. Pero may hukay. Binutasan. Nalaglag yung isa naming kasamahan na nagko-cover din. Alam ko yan. So ganyan na po ang pambababoy na ginagawa ng mga pulis Torre. Yung mga pulis ni Torre. Di ba? At ngayon, ginagawa na ng kabataan. Kasi hinayaan ni Marcos yung ganyang kasamaan. Pinagtanggol pa ni Marcos to the point na nagsinungaling siya, sabi niya walang pumasok na baril. Anong ginawa ng mga pulis? Nagpasok ng sangkatutak na baril dyan. Hindi po kasalanan to ng mga pulis. Naiunawaan ko sila. Ito po ay kasalanan lang ni Torre. Kasi sumunod lang sila sa utos
ni Torre. Pinasok yung katedral, doon sila natutulog for 16 days, naggawa sila ng opisina doon, ginawa nilang headquarters, naghukay po sila doon. At ayaw nilang magpapasok ng taga-KOJC. Na-witness po yan ng mga mainstream media. Kahit yung mga mainstream media ang kakampi nila, hindi pinapasok. Dumating dyan si Robin Padilla, dumating dyan si Bato, hindi rin pinapasok. Ginawang kuta ng mga pulis story yan. Ganyan na po ang kababaan, kademonyuhan ng Pilipino. Again, I have nothing against dun sa mga pulis. Kaya lang itong si Torre, yaan na po ang ginawa. Wala na pong respeto sa simbahan. Kahit ano ang sama ng pare or nung head ng isang religion, hindi mo dapat binababoy yung katedral. Hindi mo dapat binababoy yung sambahan. Ito, hindi pa naman convicted si Pastor Kibuloy. So, an accused is considered innocent until proven guilty. Sa katunayan, yung mga kaso ni Pastor Kibuloy, na-dismiss na nga. Na-dismiss na yan. Hinalungkat lang ulit. Kaya that is political harassment. Bigla pang bumalakpak ang lalaki at itinaas ang kanyang kaliwang paa. Diyan, naiinis kayo? Bastos, pumalakpak, tinaas ang kamay, paa. Yung mga pulis natutulog nga dyan. Nagdala ng baril sa loob ng KOJC. Kung nababastusan kayo dyan, could you just imagine ano ang ginawa nila Torre doon sa loob ng katedral ng KOJC? Ito ang harapan ng simbahan. Ganito lang kababa yung hagdan kaya madaling naiakyat yung motorsiklo. Nagkataon din na bukas yung pintuan kaya naituloy-tuloy hanggang sa may looban sa lugar ng altar. Ayon sa pulisya, hawak na nilang lalaki na dinala raw ng ilang concerned citizen. Hindi rin daw siya makausap ng matino. Base dun sa sabi ng magulang, wala daw bisyo yung... Wala daw bisyo? Naniniwala kayo? Yung gagawa nun walang bisyo? Hindi. Ako hindi naniniwala. Adik lang yan. Or demonyo. Or mukhang pera. Hindi natin alam. Baka may purpose kaya pinasok. Diba? Kasi may nalalaman tayo, nagnanakaw sa loob di ba? So, may bisyo yan. Kasi pag nagnakaw ka, ibig sabihin may bisyo ka, malay mo, babaero. Malay nyo, sugarol. Di ba? Kasi hapit kailangan gawin for the sake of pera. So, ako hindi ako maniniwala yung taong gagawa niya walang bisyo, napaka-imposible. Yung bababuyin mo ang isang sambahan, napaka-imposibleng walang bisyo. Bata. Pero nung nandito na yung bata ay nanghihingi siya ng sigarilyo sa mga kapwa preso niya. Ay nang tinanong natin ay sabi niya ay nakagamit siya ng marijuana. Yun, di ba? Di umamin. Di ba? Buti pa yung mama, umamin. Buti pa yung bata, umamin. Yung ibang mga politiko, hindi umamin, addict sila But anyway, ganun talaga. Alam nga namang aminin nila. Malaking pera mawawala sa kanila dahil matatanggal sila sa posisyon. Aayawan sila ng taong bayan kung sasabihin nilang politiko sila tapos addict sila. Di ba? Pero naniwala kayo? Imposibleng gagawin ng isang tao yan na walang bisyo. Nabili niya online. Depensa ng suspect. Grabe, marijuana nabibili Hindi raw niya online. pinagsisisihan ng ginawang pagpasok ng motorsiklo sa simbahan. Parang gusto ko lang po mabasbasan. Yun po. Yun pong gusto ko. Depende nila sa kanila kung masamang tingin nila sa akin. Dahil gusto ko mabago ang buhay ko. Ikaw hindi masama tingin mo sa iyo? Hindi nga, sumuko naman ho ako Kung hindi ako sumuko, wala ako dito. Baka yung nagtatago na. Kakasuhan siya ng paglabag sa Article 133 ng Revised Penal Code o offending the religious feelings. Napanood. Ayan, tinan nyo ha. Anong excuse ng bata? Pinasok niya dyan kasi gusto niya magbagong buhay at gusto niya mabasbasan. Si Torre naman, anong excuse? Pinasok niya ang KOJC, ang sambahan ng KOJC dahil may hinahanap siya doon. Tingnan nyo? Instead na umamin sa mali, same na same sila. Instead na magpakalalaki at aminin yung kanilang pagkukulang, nagpapalusot.
Sasamba ka lang pala, bakit kailangan mo pang nagmotor hanggang loob? E di i-park mo sa labas, tapos pumasok ka ng maayos. Si Torre naman. Oh. Ba't nagdala ka doon at nag-stay ka pa ron sa loob ng katedral? Kung sa tingin mo, nandoon si Pastor Kibuloy, di sana hinanap nyo. Ang liit-liit nung katedral na yun. Yung katedral, kaya mong bulat-latin yun sa loob ng 1 oras. Sobra-sobra pa yun. Maliit lang yun eh. Saan magtatago dun si Pastor Kibuloy? Ang dami niyong pulis. Di sana, kinordonan nyo. Ginagawa nyo na yan eh. Buong paligid ng katedral, kinordonan nyo ng tao. Oh, halongkatin ninyo. Di ba? Ba't nag-stay kayo dun? Oh, di ba? Pareha silang excuses. Pero ito masama. Ito kinulong. Eh dapat ikulong si Torre. Ha? Ako'y naniniwala ikukulong ni BBM to si Torre. Di ba? Kasi alam mo BBM, pag hindi mo kinulong si Torre, ha? Paglapastangan sa batas 'yun. Sabi nga dito nalabag. Oh, nalabag yung isang batas patungkol doon sa na mayroong na-offend na ano sabi yung religious. Balikan natin. offending the religious feelings. Napanood Offending the religious feelings. Definitely, Torre, ang dami mong nalapag. Offending the religious feelings, ang daming sumama ang loob doon sa kababuyang ginawa mo diyan sa loob ng katedral, diyan sa loob ng sambahan ng KOJC. Yan, diyan pa lang. Kaya ako naniniwala, kung kaya niyong ikulong tong bata na ito, eh dapat ikulong ni BBM si Torre. Ako naniniwala, BBM, ikukulong mo yan si Torre. Kasi kung hindi mo ikukulong yan, sasabit kang kasama niyan ni Torre balang araw. May pagkakataon ka pa na ikulong. Kasi bakit yung bata nagmotor lang? Ikinulong. Si Torre, nag-stay dyan. Kung ano-anong ginawang kababuyan sa loob ng katedral. Laya. Prinomote mo pa. Anong kalokohan yan? Sige nga. Anong kalokohan? So, balay natin. Ha? Ako'y naniniwala. Nasa katinuan ka, Marcos. Ako'y naniniwala. Hindi ka adik, Marcos. Di ba? Ano sa tingin nyo? Hindi naman adik si Marcos. Kung hindi ka adik, nasa katinuan ka. At kung nasa katinuan ka, ikukulong mo rin si Torre. Diba? Ganun lang kasimple yun. Diba? Kung sa tingin mo, Marcos, mali itong ginawa nitong bata na ito na nagmotor sa loob ng simbahan, dapat mali din ang tingin mo sa ginawa ni Torre. Bagkus anong ginawa mo, prinomote mo pa. Diba? So tingnan natin kung ikaw ay nasa katinuan, Marcos, kung anong gagawin mo kung ikukulong mo si Torre. ng ilang nananampalataya ang nag-viral na video ng lalaki at hindi nila nagustuhan ang ginawa niya sa loob ng simbahan. Parang kabastusan yung ginawa niya. Tingnan mo, yun lang kabastusan na. Hindi, naniniwala po ako kabastusan talaga yun. Ang punto ko dito, kung yun lang kabastusan na. Can you just imagine kung anong ginawa nila sa KO? This is not about yung ako'y member, no? Or naniniwala tayo sa paniwala ng KOJC, naniniwala tayo sa paniwala ng Katoliko, naniniwala tayo sa paniwala ng Muslim, naniniwala tayo sa paniwala ng Iglesia. Hindi po yun. Kahit po hindi ka naniniwala sa ibang reliyon, sa paniniwala ng ibang reliyon, dapat nirerespeto. Halimbawa, hindi ako Muslim. Kailangan ba babuyin ko yung loob ng sambahan ng Muslim? Hindi yun. Dapat inuunawa mo at minamahal mo yung ibang reliyon. Dapat ganun, walang bastusan. Diba? Again, kung nababastusan sila sa ginawa niyan, all the more yung ginawa ni Torre sa KOJC. Marcos, manindigan ka. Tapos pumalakpak pa. Maling-mali po talaga. Ang laki ng pagkakasala na ginawa niya. Sinisika pa namin makuha ang pahayag ng pamunuan ng Taal Basilica kaugnay ng insidente. Para sa GMA Integrated. Marcos, manindigan ka. Tanong ko, kung mali yung ginawa ng bata na yon, kung sa tingin mo mali yung ginawa ng bata na yon,
Ano sa tingin mo, Marcos, yung ginawa ni Torre? O dun sa mga manunood ko, kayo naman ang tanungin ko. Ano sa tingin ninyo? Ano sa tingin ninyo ang gagawin ni Marcos dito? Siya ba ay magpapakalalaki at paninindigan niya yung batas at tama? O sa tingin ninyo, siya ay lutang at sasabihin wala namang pumasok na baril sa loob ng KOJC at ipagtatanggol pa yung maling ginawa ni Torre at ipopromote pa?